Sa paglipas ng panahon, maraming nagbabago. May tumatanda, may pinapanganak. Kaya ikaw, anong kwento ng kabataan mo? Naalala mo pa kaya? Sa panahon ngayon, alam pa kaya nila ito? Naglalaro ka po ba ng luksong baka tsaka luksong tinik? Naglalaro ka ba luksong tinik tsaka luksong baka? Naglalaro ka ba ng laro ng lahi, yung luksong tinik mo o luksong baka? Ano ba kayo ng luksong baka tsaka luksong tinik? Ikaw ate? Ikaw kuya? Naglalaro luksong baka tsaka luksong tinik? Naglalaro pa kayo luksong baka tsaka luksong tinik? Wow! Anong alam niyo doon? Nung tatalon ka po sa isang player na may bawat level po na mababa hanggang tumaas po siya. Isang laro na mula sa Bulacan. Mayroon isang taya o tinatawag na bakang lala na lulunlugan ng mga manlalaro. Siya ay yuyuko at babaluktot para matalunan ng mga kalaro. Kailangan hindi sumabit o dumantay ang anumang bahagi ng katawan sa taya. Mga kamay lang ang pwedeng sumayad sa likuran ng taya kapag tatalunan na. Maaari itong laruin ng 3 tao o higit pa. May iba't ibang level ang tatalunin. Kapag nakatalon na ang lahat na hindi sumasabit, magbabago ang posisyon ng taya. Pinakamababa ang sa una hanggang sa pinakamataas. Kapag sumabit ang isang manlalaro, siya ang papalit sa taya o baka. Hindi pare-pareho ang taas ng tatalunan ng mga manlalaro. Nakadepende ito sa baka o sa taya. Mayroon lamang 5 level na tatalunan ng bawat manlalaro, kaya lugi kapag mataas ang taya. Kadalasan nilalaro ito sa bukid at malalawak na lugar. Tinawag itong luksong baka dahil nagsimula ang larong ito mula sa paglundag sa mga baka at kalabaw upang makasakay. Ang larong batuhang bola ay isang larong Pinoy na hango sa Amerikanong laro na dodgeball. Ito ay nangangailangan ng 2 grupo kung saan ang isang grupo ang tagataya at ang isa naman ay ang taga-iwas o target ng bolang ibabato ng mga tagataya. Para malaman ang iyong grupo, kadalasang naglalaro muna ng kampihan ng mga manlalaro. Isa ito sa mga pinakasikat na tatak ng larong Pinoy. Maghahagis ng tsinelas at huhulaan ng grupo kung anong side ang lalabas. Clean or dirty, ang tamang hula ang siyang mauuna. Ang bawat tamaan ng bola ay out na. Maaari itong buhayin upang makabalik sa laro kung masasalo ng kamiyembro ang bolang binato. Kapag isa na lamang ang natira sa gitna, kailangan tamaan ito sa loob ng 3 hanggang 5 direktang pagbato. Kung hindi ito nagawa, mabubuhay ang lahat ng kamiyembro na out. Kung nataya naman, magpapalit ng posisyon ang magkabilang pangkat at ulitin ang paraan ng paglalaro. Ang bawat yugto ng laro ay magtatagal lamang ng 4 hanggang 5 minuto. Kung sa pagtatapos ng oras na ito, hindi lang isang taga-iwas ang natira, ang bilang ng natamaang miyembro ang bibilangin. Ang pangkat na may pinakamaraming natamaan ang siyang panalo. Ang term na POG ay isang abbreviation na galing sa isang brand ng juice na gawa sa mga prutas na tulad ng passion fruit, orange at guava. Ang paglalaro ng POGs ay nagmula sa Hawaii noon pang 1930s. Isa itong pabilog at matigas na karton na makasing laki ng biskwit na tulad ng bingo, katamtaman ng kapal at may makukulay na disenyo. Paano nga ba nilalaro ang POGs? Sa pinakasimpleng paraan, ang bawat panlalaro
ay may kanya-kanyang bilang ng pogs at pagpapatong-patungin nila ito ng nakataob. Salit-salitan ang mga manlalarong tumira gamit ang pamato o tinatawag na slammer. Paulit-ulit lamang ang proseso hanggang sa makarami ng bilang ng napataob na pogs. Ang tawag sa napataob na pogs ay tsa at tiyug naman kung hindi ito napataob. Maraming bata ang naiengganyo maglaro dahil dumarami ang koleksyon nila ng pogs, lalo na kung mga pogs na ito ay bago pa at may iba't ibang cartoon character. Ikaw, anong laro ang gusto mo? Bago ang lahat, hindi mawawala mga pagkain na dapat natin kainin sa tuwing maglalaro tayo. Nandiyan ang paborito nating tahon na pampalakas sa umaga, ang masarap na spaghetti ni nanay na masarap i-share sa mga kalaro, at pandesal na kahit hindi na mainit ay masarap pa rin kainin. Mahalagang may energy tayo kapag naglalaro dahil dito tayo kukuha ng lakas. Ang mahalaga ay kumain ng mga pagkain na mayaman sa carbohydrates at protein para laging malakas at manalo sa laro. Ang sarap talaga balikan ng pagkabata. Kung pwede lang sana i-rewind ng mga bagay, matagal na nating ginawa. Basta ang mahalaga, mananatili ang mga alaala at ipapaalala sa ibang mga bata na masarap maging batang Pinoy. Ang mga laro na nauuwi sa ayawan na at ilang mga awayan, pero sa pagtatapos ng araw, nananatili pa rin magkakaibigan.